Ayan, magandang gabi po. Dito na lang po ako, madami naman po tayo. So lahat po tayo, maaari po ba tayong tumayo? Ayan. At pangunahan po natin ang ating gawain sa panalangin. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, na dinako mo kami, Panginoon, sa iglesia mo upang magbigay ng kaluwalhatian at ng pagpupuri sa iyo. Una po sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga nagawang pagkakamali, Panginoon. At sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na hindi nakalulugod sa iyo, patawarin niyo po kami. At turuan mo rin kami, Panginoon, na magpatawad sa iba upang maging pagpapala din naman kami, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, nawa ikaw maitaas, ikaw mapapurihan, ikaw mabigyan ng karangalan sa aming gawain, Panginoon, ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for sinners such as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I had done? He roamed upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond belief. At the cross, At the cross, when I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glory in, when Christ the mighty Maker died for man the creature sin. at the cross, At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. minsan ito po, awitan natin ang ating Panginoon. God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave
rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But greater than higher and greater will be our wonder and transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy naming dinatama sa Panginoon, yung pagpapala, yung iyong habag, Panginoon, at ang iyong pagkalingang bendisyon, Panginoon, sa bawat isa. Bagamat kakaunti kami, Panginoon, naniniwala kami, ang kapangyarihan mo, ang pagkilos mo, Panginoon, ay nasa sa amin, Panginoon, dahil kami yung mga anak, kami ay pinili mo, Panginoon, at kami ay binigyan mo ng panibagong buhay. Maraming salamat, Panginoon, kagaya nga ng aming inawit, Panginoon, that all the glory, Panginoon, belongs to you. Wala nang iba pa, Panginoon. Dito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ayun po, dadako po tayo ngayon sa ating testimony. Sige po, unahan ko na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa work ko po, hindi na ako masyadong nahihirapan. Hindi na ako nagbubuhat. Ayun po, dahil ako po ngayon nasa sales na po nung aming anong tawag doon? Nung aming shop. Ayun po. So, marami pa ring tao, nung po na nasa shop, nung nasa warehouse ako, wala akong hawak, pero pagod na pagod yung buong katawang ko. Tapos hanggang alas 7, isa nag-overtime. Ano ba yung kanta? Background music pa. So, ngayon po, hindi man ako pagod yung katawang ko, yung isip ko naman pagod kasi ang dami kong kausap na tao. Ayun po. Pero nagpapasalamat ako sa Lord dahil yung pagpapala niya, yung pag-iingat niya, nandun talaga. Yun po. Pero nung linggo, hindi po ako naka-attend. Talagang nahihirapan ako. Hindi ako sanay na hindi uma-attend ng linggo. Sa almost, siguro mga last, hindi naka-attend ng church, ng Sunday. Parang palagi ko po nasa 5 taon na. Ngayon lang po ulit talaga, kaya hirap na hirap po ako ng linggo. Para akong magkakasakit, di ko alam bakit. Pero yun po talaga, pangako ko sa Lord na, yun na yung una't huli. Na hindi ako makaka-attend talaga. Ayun, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Ayan po, baka po may gusto pa pong magpatotoo. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa office namin ngayon hindi na ganun syempre parang party mode na parang vacation mode na. So, hindi na ganun kadami yung trabaho namin. So, may mga time na medyo relax ng konti. And I thank God kasi 2 yung kabataan na na-sharean ko kanina. Yung yung isa OJT, yung isa OJI namin na in-check. And salamat sa Panginoon. Talagang kapag nakakapag-share ka ng salita niya, di ba, iba yung kalakasan din para sa atin yung naidudulot nito. Kaya purihin po ang Panginoon. Meron pa po ba? Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Yung pong dating tinestimony ko sa inyo na yung aming samahan ay isa sa napili para pagkalooban ng 300,000 na gagawing puhunan. Wow, nagkaroon na ng ala pa sa aming kamay, pero nagkaroon ng orientation. Ibig sabihin, malapit-lapit na sa katotohanan. Unlike yung hearsay lang. No, so kanina, nagkaroon kami ng orientation, ando ng DSWD,
regional, nasa Pulilan Gym, nagkaroon ng orientation. At sinabi kung paano yung pagtatayo ng negosyo, anong mga dapat, etc. etc. So, yung aming grupo na 15 na katao ay okay naman. Pasado lahat. So, sabi nung nag-explain sa amin, mga 5 orientation pa. Ganun. Kasi hindi naman, kasi national yan eh. National, hindi sa munisipyo lang yan. National yan budget. So, sabi, ang isang maganda doon, kapag nakita na yung first quarter o monitor nila kasi monitor. Pag nakita nila na maayos, nagpa-progress, an additional 300,000 ang ibibigay. Dagdag capital. And then, pag nakita uli na maganda, additional 300, almost 900,000 hanggang 1.2 yata, parang ganun. So, kanina, hininga na kami kung ano yung business ni Tatayo. Ang nakita namin medyo mabilis. Kasi ang gusto namin, 2 business. Eh sabi niya, 1 lang po muna. Pero pwede magdagdag. Pag nakita okay kayo, additional 300, tsaka kayo magpunta ng another business. So, kanina, bigasan yung, namin, bigasan. Ang sinabi namin. So, meron namang mga customer, like yung aming co-op, siyempre sa amin kukuha yun. So, definitely, meron ng customer. Tapos, sasamahan namin niya ng mga products ng transpo, like langis, fluid, etc. So, magandang pagkakataon para sa amin. Ang kagandahan nito, yung kikitain nun, hindi buong co-op. Kasi hindi co-op ang yun lang 15 tao lang na yun. Kung sino yung bumubuo na members ng 15 tao, sila lang yung magpaparte doon. Ang kagandahan nito, wala kang dapat ibalik sa kanila. Saan ka nakakita ng isang negosyo, hindi ka naglabas. Tapos hindi mo kailangan ibalik. Pero nakakahiya. Sabi ko nga dun sa nakakahiya naman po ako kung hindi namin ito maiaayos at hindi magtatagumpay. Yan naman po ang hinihintay namin na maging maayos sana at mapanatili ninyo na yung kapital ninyo ay nag-i-increase, bihin kumikita. So, kanina yun. Kaya salamat sa Panginoon. And second, humingi po kami ng konting panalangin para bukas meron kaming hearing doon sa problem namin about sa TMO ng Pulilan. Nagpipetition kasi kami ng tao na hindi nila nagagampanan yung trabaho nila at kami na mga samahan doon ay naapektuhan. So, nakarating na ito ng munisipyo, nihiringan na, bukas sa legal, paghaharapin. Kaya, humingi po kami ng konting, support sa prayer. Siyempre, hindi namin alam. Sabi ko nga, kung hindi natin siya mapatalsik, malamang tayo madali. Ganun ang mangyayari. Siyempre, babalikan kanila. Sila na sa posisyon. Kaya ang aming panalangin, dinggin ng Panginoon yung aming petisyon na maging fair. Na sa ganun ay kaming mga samahan sa Pulilan ay talagang magkaroon ng sinasabi na pagtingin nila ng patas. Kasi pakiramdam namin at nakikita, unfair yung ginagawa. Mas nakikinabang yung tagalabas. Hindi nila naipapatupad ko ano yung nakasad sa executive order na kami yung naapektuhan. Yun ang dinulog namin sa Sangguniang Bayan na ngayon ay dinidinig. Hopefully bukas, sa paghaharap-harap magkaroon ng konting linaw at pumibor na po sa amin. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at muli po akong nakatayo dito sa harap upang makabahagi natin ang salita ng Diyos. Ipapakilala ko po sa inyo ang isang tao na naging dahilan ng pagpasok ng mga Israelita sa Promised Land. Dahil po sa kanyang tapat na sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon, ay binayayaan siya ng ating Panginoon na makapasok sila sa Promised Land.
Sino po kaya iyon? Ito po, kukunin po natin ang ating message sa Numbers chapter 14 verse 24. Ang pamagat po ng ating message ngayon ay Follow God Fully. So ang message natin ay nanggaling sa Numbers 14 verse 24, But my servant Caleb, because he had another spirit with him and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtataglay ng ibang diwa at siya'y sumunod ng lubos sa akin, ay akin dadalhin siya sa lupain ng kaniyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. So himay-himayin po natin ang verse 24. But my servant Caleb, so God called Caleb his servant, lingkod. God refers to those who faithfully follow him as his servants. He shows that Caleb has a close relationship with God. He has exceptional faithfulness and wholehearted devotion. At because he had another spirit with him, another spirit, Caleb means he has different spirit from the rest sa ibang Israelita. While they were fearful and doubted God, Caleb has filled with courage and faith. This does not mean that Caleb has a physical spirit, but rather a different attitude, a heart full of trust and obedience. And had followed me fully. Caleb did not follow God halfway. There is no hesitation. He followed him fully, with complete trust and commitment. It emphasizes total obedience. Many people in Israel believe in God, but they do not fully trust Him. Caleb's full devotion set him apart, made him different. Him will I bring into the land whereinto he went. Because Caleb was faithful, God promised he would enter the promised land, while others would die in the wilderness. Caleb would receive the blessing they rejected. And the last is, the seed shall possess it. Yung mga descendants ni Caleb ay makaka-inherit ng land. Not only Caleb would enter the land, but also his descendants would inherit it. This was a great blessing. God rewards faithfulness not only in one's life, but also in generation that follow. So yan po ang verse ni Caleb, chapter 14, verse 24. So magbalik tanaw po tayo sa chapter 13. Noong pong inilabas ni Yahweh ang mga Israelita sa bansang Egypt, sinabi niya kay Moses, send some men to explore the land of Canaan. Yun po ang promised land, which I will give to the Israelites. From each ancestral tribe, dahil meron pong 12 tribe ang Israel, kukuha siya ng isang leader, isang spy na mag-i-spy sa lupa ng Canaan. So isa po doon si Caleb na anak ni Jepone. Siya po ay 40 years old at siya ay ginawang leader ng Judah, lipi ng Judah. At isa ay si Hosea na pinangalanan ni Moses na Joshua. Ay ibig sabihin, the Lord is salvation. Anak po ni Nun na sa tribo ng Ephraim. So yun nga ang nangyari, pinagbilinan ni Moses ang 12 spy na magmanman sa lupa ng Canaan. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak. What kind of towns do they live? Are they walled, unwalled, or fortified? Kung mataba ang mga bukirin. At magdala kayo ng mga prutas. At nakita nga nila ng 12 spies na ang land ng Canaan ay indeed flowing with milk and honey. So sagana ang lupa ng Canaan. After 40 days exploring the land, they returned.
They came back to Moses and Aaron and the whole assembly. And they gave them the fruits they harvest in the land, in the Canaan. Pero ang 10 spies na kasama ni Caleb at ni Joshua ay nagbigay ng maling ulat, bad report. The men who had gone up with them, hindi maganda kanilang ulat tungkol sa lupang pinasiyasat sa kanila. They said, we cannot attack those people because they are stronger than we are. We are only grasshoppers to them. Malakas ang mga taga roon, malalaki ang mga lungsod at matitibay ang mga pader. Naroon din ang mga lahi ng mga higante, mga anak ni Anakites. So nagreklamo ang mga tao, mga Israelitas, dahil po ang mga pinuno na pinili sa bawat tribo ay may kakayahan, may karunungan, matatapang, kaya pinaniwalaan ng mga Israelita. Kaya pinatahimik sila ni Caleb. Sinabi ni Caleb, with faith, we should go and take possession of the land. Kaya natin silang lupigin, believing that God will give them victory. Pero ang reaction ng mga Israelites sa report ng mga spies lead them to widespread fear. Natakot sila, nagrebelde sila, lack of faith, resulting in God's judgment to delay their entry in the promised land. Dahil sa rebellion, sa takot, the lack of faith, walang pananampalataya sa Diyos, kaya dinelay ni Lord ang pagpunta sa promised land na instead of 11 days lang, naging 40 years. So yung 40 days ng pag-explore nila, katumbas ng 40 years dahil sa kanilang kasamaan at dahil din sa curse ni God, dahil nga sa wala nilang pananampalataya sa Kanya. Kaya niloob ng Diyos na maglakbay sila ng 40 years. Sa chapter 40 naman po, to despise willful reports about the giants in Canaan, the Israelites rebel. They wept and grumbled about Moses and Aaron and wished they died. Gusto nilang, kahit na mas na gusto pa nilang mamatay sa Egypt o sa wilderness, rejecting God's gift of the promised land. Some of the people wanted to choose a new leader to replace Moses so that they can send them back to Egypt. Gusto nilang bumalik sa Egypt, kaya gusto nilang pumili ng bagong leader. But Joshua and Caleb tried to get the people to put their faith in God and to believe He would empower them to conquer the land. But the people threatened to stone. Gusto nilang batuhin sila Joshua at si Caleb. At doon lumitaw ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernacle para ipagtanggol si Joshua and Caleb. He threatened to destroy the multitude. Gusto nilang patayin, kitilin ang buong Israel dahil sa ginawa nila. God, angered by their unbelief, threatened to disinherit them. But Moses intercede. Nakiusap si Moses na patawarin na yung mga Israelitas. So, nahimasmasa naman si Lord, pinatawad niya yung mga Israelita, pero ang sabi ni God to Moses na ang mga tao 20 years old and above ay hindi makakarating sa promised land at mamamatay sila sa gitna ng wilderness. So, ganyan nga ang nangyari. Kahit na yung mga 10 spies na nagbigay ng maling report ay namatay ng oras din iyon dahil sa salot na dinala ni Yahweh. Nang nakita ng mga tao, nangyari dun sa 10 spies, nahintakutan sila. Kaya kinabukasan, pumunta sila kay Moses at sinabi nilang pupunta sila sa land of Canaan para take the possession of Canaan. Pero ang sabi ni Moses, hindi kayo pwedeng pumunta doon dahil you turn your back to God at hindi kayo bibless ni God kung kayo pupunta roon. At doon nga nangyari, nagpunta ang mga Israelitas, pero nag-attempt silang i-atake ang Canaan, pero nabigo sila. So unlike Caleb, naghintay siya ng 40 years
sa kung ano man ang sabihin ni Lord, ay yun ang susundin niya. Nag-wander siya sa wilderness and patiently trust God to get back to a point where he could kill those giants. So, ang application po natin dito, application in life, mayroon po tayong tatlong puntos. Sa una po, Caleb has a different spirit internally. His attitude and approach to the test was different from the rest. He believed God. Others did not believe God. He reasoned differently. He had a spirit of faith, not fear, because God's Holy Spirit is with him. He practiced the doctrine of belief. So, like Caleb, we should have a spirit of faith and courage. The world is full of fear and doubt. We should choose to trust God even when things seem impossible. Dapat lang po tayong manangan sa salita ng Diyos. Kahit ano pong problema ang ating kaharapin, ay maging matatag tayo. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Stand firm when others doubt. He did not let the fear of man be motivator of what he would say or do, but he feared God's approval. Hindi niya hinayaan na ang takot ng tao ang maging dahilan ng sasabihin o gagawin niya, kundi ang takot sa pag-aproba ng Diyos. He did not complain. He did not grumble. He did not ask God of his ways. He was not easily fearful and discouraged. The 10 spies of the majority of Israelites doubted God, but Caleb remained faithful. Caleb and Joshua trust in God's promise, while the others walk by sight rather than faith. Naharap din tayo sa mga panahon ng mga tao sa paligid natin ay walang pananampalataya. Pero kailangan nating manindigan ng matatag sa ating paniniwala. We will also face times when people around us lack faith. God rewards faithfulness. Pangatlong point po natin, Caleb did not follow God half-heartedly. He was fully committed to believe that God is not a liar. Through the fiery trials, he kept on God's word that God is not a liar. He was 40 years old nang maging spy siya nang nagpunta sila sa Canaan. He waited patiently for more than 45 years. He obeys God's command to continue the journey in the wilderness. So 85 na siya nang marating niya ang promised land. God honored Caleb's faith by giving him the land he trusted God for. So pinagkaloob ni Yahweh kay Caleb yung kanyang promise, ang covenant of promise niya na bibigyan siya ng lupa pag nakarating sila sa promised land. Caleb's obedience did not just bless him. It blesses also his descendants. When we live faithfully, our children and those around us can also experience the blessings of God. This reminds us that God rewards those who obey Him. God may not reward us immediately, but He always keeps His promises. Kahit po yan matagal, may mga sagot si Lord na binibigay niya, may sagot na oo, may hindi, merong maghintay ka, be still and be patient. This reminds us that God rewards those who obey. So, He should strive hard for the same dedication in our Christian work. Sabi po sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. He keepeth His covenant and mercy with them
that love Him and keep His commandment to 1,000 generation. Talastasin mo nga na ang Panginoong Diyos ang siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tapat at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. So, ang Numbers 14:24 po ay isang matibay na paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang katatagan sa harap ng pagdududa at pagsubok at sa gitna ng kahirapan at hamon. So Caleb's example ay naghihikayat sa atin na paunlarin natin ang espiritong may pananalig at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng kakayahan na hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa buhay ng mga susunod na henerasyon. Sikapin nating magkaroon ng pusong katulad ng kay Caleb, isang pusong nagtitiwala, sumusunod at nananatili tapat sa Diyos, anuman ang mangyari. Habang nagmumuni-muni tayo sa talatang ito, hinahamon tayo na ating yakapin ang ating pananampalataya ng masigasig at sundin ang kalooban ng Diyos ng may tapang at pananalig. By trusting God completely, following Him fully, and standing firm in the faith, God will bless us and use us for His glory. Pagpapalain tayo ng Diyos at gagamitin tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. We have to follow God fully. We have to follow God freely. We have to follow God faithfully. And we have to follow God all the rest of our lives. Yan po ang ating dapat gawin natin dahil sa ating pagmamahal sa atin ng ating Diyos, pinagkaloob niya sa atin kahit magkaminsan ay nagkakasala tayo, ay hindi pa rin tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya po, sa mga oras na ito, magdasal po tayo, manalangin tayo. Father God, marami po sa amin na kahit na kami ay mga Kristiyano na, ay may doubt pa rin kami, may pag-aalinlangan at may pagdududa. At ang aming pananampalataya ay hindi kasing lakas, hindi kasing tibay, at hindi kasing lalim ng pananampalataya ni Caleb. Maraming pa rin sa amin na kahit na tinanggap ka namin sa aming puso bilang aming tagapagligtas, ay naroon pa rin ang aming pagdududa. Kung kami nga ay ligtas na at magkakaroon ng buhay na walang hanggan, dahil nagkakasala pa rin kami, na gumagawa pa rin kami ng mga bagay na we rely on our own strength, on our own abilities. Kaya kadalasan ay nabibigo kami, kung magkaminsan ay napapahamak, na kapag kami nagdarasal at tumatawag sa iyo, ay hindi kami makahintay at nawawalan kami ng pag-asa at tiwala na baka hindi mo sagutin ang aming mga panalangin. Na kaya hanggang ngayon, Lord, ay namumuhay pa rin kami sa wilderness dahil napakababaw ng aming pananampalataya. Patibayin niyo po, Ama, ang aming pananampalataya. Alisin niyo po ang gawa ng mga kaaway na umaagaw na atensyon namin, ng mga makalupang hangarin, ng mga makamundong pagnanasa, na makapaglingkod kami sa iyo ng buong puso, makasunod kami sa iyo ng walang pagdududa, ng walang pag-aalinlangan, na maharap naming lahat ang mga balakid, ang mga higante sa aming daraanan, at magtagumpay kami sa pagsunod sa iyong mga pinagagawa sa amin, at makarating kami sa lupang pangako o magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ama namin, nais naming maglingkod sa iyo ng buong puso, ng buong katapatan for the rest of our lives. This is with our prayer
in Jesus Christ our Lord. Amen.